Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy ipinaaalaala ko sa inyo mga kapatid ang mabuting balita at ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw. Ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro sa ka-12. Pagkatapos napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-huli ay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol, at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin, at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Marami tayong pininiwalaan bilang mga Kristiyano. Malawak at marami ang tinuturo ng simbahan. Pero ano ba ang pinakasentrong aral, ang pinakabuod ng pananampalatayang Kristiyano? What is the core teaching of the Christian faith? Ang core teaching na ito ay tinatawag nating kerygma. Sinabi ni San Pablo, ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw. Ayon din sa kasulatan. Kaya ang pinakabuod na aralang pananampalatayang Kristiyano ay ang Paschal Mystery. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Ang pangyayaring ito ay hindi basta-bastang nangyari. Ito'y ayon sa banal na kasulatan. Nang ibig sabihin, ito'y ayon sa plano ng Diyos na pinahayag niya sa Biblia noong unang pa. Totoo ang pangyayari kasi ito ay nasaksihan ng maraming tao. Si Jesus na muling nabuhay ay nagpakita kay Pedro sa 12, sa 500, kay Santiago at kay Pablo mismo. Ang muling pagkabuhay ay hindi lang katang-isip. Ito ay totoong nangyari kasi may mga saksi tayo dito. Nagpakita si Jesus na muling nabuhay kay Pablo mismo.
Hindi naman siya karapat-dapat dito dahil sa inusig nga niya ang simbahan. Pero dahil sa grasya na kanyang natanggap, nang huli na at nang hindi siya karapat-dapat, mas lalong naging masigasig siya. Mas naging masigasig siya sa pangangaral at sa mga taga Korinto mismo ay naabot ng kanyang pangangaral. Sinasabi natin sa banal na misa pagkatapos sa consecration, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sinasabi at madalas na inaawit natin, si Jesus ay namatay, si Jesus ay nabuhay, at si Jesus ay babalik uli. Ito ang buod ng pananampalataya natin. Ang pananampalataya natin ay tungkol kay Jesus, ang Diyos na naging tao. Ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay ay totoong nangyari. It is a historical fact. Hindi lang ito imagination ng mga alagad. Alam natin na totoo itong nangyari kahit na wala tayo doon sa pangyayaring iyon dahil sa mga saksi. Mayroong maraming saksi. Sila ang mga eyewitnesses. May isa pang patotoo. Naranasan ng simbahan sa 2,000 taon ng kanyang kasaysayan ang kapangyarihan ng pananampalatayang ito. Maraming mga tao ang nagbuhos ng kanilang buhay para rito. Nararanasan ng marami na si Jesus ay hindi lang isang historical figure. He is alive. Talagang buhay si Jesus at bahagi siya ng ating buhay. Kaya patuloy na siya ang pinapahayag ng mga Kristiyano. Kahit na tayo ay wala noon sa Jerusalem, pero naranasan natin na totoong buhay siya at pinapahayag natin ang pananampalatayang ito sa mga kasama natin at pinapasa natin sa susunod na henerasyon. Ang ating pinapasa ay hindi lang isang ideya, kundi isang karanasan. Ang ating pakikiisa kay Hesukristo na namatay at muling nabuhay. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus, at hindi kami titigil na magpahayag na Ikaw ay buhay at kumikilos sa aming piling. Alleluia. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.